Welcome back sa aking channel. Pinoy Henyo Master Joey De Leon nagpasaring sa taong sekreto umanong sinisiraan ng Itbulaga. Panuorin at pakinggan hanggang sole ang bidyong ito para sa buong detalye. Matapang na nirespakan ni Tito Soto at Joey De Leon ang mga taong nagpapakalat ng fake news na magsasara na ang Itbulaga. May mga chismis kasing nagdalabasan sa social media na matutsugi na raw sa ere ang longest running noontime show sa buong mundo dahil sa pagkalugi nito. Base sa mga naglipanang piking balita, may nagaganap na raw ng mga meeting sa pagitan ng mga bossing ng TV5, ng MediaQuest at TVJ Productions dahil daw sa palaki ng palaking production cost ng programa. Nakarating na ang chikang ito sa TVJ kaya naman sa episode ng kanilang noontime show noong nakaraang linggo, April 17, ay sinupla na nila ang mga nagpapakalat ng mga piking balita at tinawag pa nilang sinungaling ang mga taong ito. Sa GB5 Laro ng Mga Henyo segment ng show, sinabi ni Tito Sen na dadagdagan pa nila ang perang mapapanalalunan ng mga contestant na makakuha ng tamang sasagot at halos hindi matapos-tapos ang palakpakan ng mga audience sa loob ng studio sa ibinalita na iyon ni Tito Sen. Sinang TV and movie icon, fake news ang balitang nalulugi na ang TVJ Production na siyang dahilan kung bakit magsasara na ito. Sabi niya, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi raw tayo at magsasara raw tayo. Sabi ng mga sinungaling. Pagsang-ayon naman ni inyong Master Joey De Leon, Tito, naiinggit lang ang mga yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Nasa 45 years na napapanood sa TV ang EB na nagsimula noong 1979. Pirit pa ni Tito Sen, para mapatunayan na tayo ay hindi nagsisinungaling at sila ang sinungaling. Bukas, bibigyan natin ang media ng kopya natin ng filed income tax. Kaya sa mga dabarkads at sa mga ilang hindi dabarkads, yun pong nagsasalita ng mga ganon, sinungaling yun. Kaya huwag na kayong maniwala sa mga ganon. Matapang pang sinabi ni Joey, ito muna ang hamon ko, umabot lang kayo ng 15 years. Baka luluhod ako sa harap nyo. 15 lang ha, hindi 50 years. Bastusan na kasi ang labanan. Bastusan na, siraan, walang kwenta. Enjoy lang tayo. Umabot muna kayo ng 45 years. Longest running, top 5 in the world. Maiinggit kayo. Bakit kayo ganyan? Ang sasama ng ugali ninyo. Ngingiti-ngiti lang si Bossing Big habang nakikinig sa mga banat ni Tito Sen at Joey De Leon na parang alam ng mga ito na isang tao lamang ang kanilang tinutukoy na nagpapakalat ng fake news tungkol sa pagkakalugi ng kanilang noontime show na Itbulaga. Pinatunayan naman ito ng mga nakararaming mga netizens at mga solid na tagahanga ng EB at halos iisa lamang ang kanilang sigaw na ang kanilang tinuturo ay walang iba kundi ang main man at host ng karibal nitong show na It's Showtime na walang iba kundi si Vice Ganda. At kung mababasa sa mga naging comment ng mga ito, halos galit na galit ang lahat sa ginagawa ni Vice na pagpapakalat ng fake news. Although wala namang proheba na si Meme nga ang tinuturo at promotor ng lahat ng mga ito, talagang dinidiin nila ang main host ng It's Showtime. Pero ayon sa mga taga-suporta ni Meme, nakarating na raw sa kanya ang balitang ito. Subalit, ito lamang ay kanyang ipinagpikit balikat dahil hindi naman daw dapat patulan ang mga fake news na siya ang mga tinuturong utak sa lahat ng mga ito. At lalong-lalo na raw sa karibal nitong show na Itbulaga at partikular na nga rito sa Pinoy Henyo Master na si Joey De Leon. Ayon sa tagapagsalita ng It's Showtime na si Maris Oban, sinabi na rin sa kanya ni Vice noon na ayaw na niyang patulan si Joey De Leon dahil ayon sa kanya, nonsense naman daw ang lahat ng mga ito ang mga ibinabalita kung ang pinag-uusapan ay ang mga issue sa kanilang rivalry sa show na It's Showtime at ng Itbulaga ni Tito Vic and Joey o mas kilala na sa ngayon na TVJ. Samantala, inamin ng It's Showtime host na si Vice Ganda na nahihirapan umano siyang makuha ang buong suporta ng LGBTQIA community sa ginanap na Akabogable winner announcement ng pelikula nila award-winning director June Lana nitong Biyernes, April 19. Sa naturang panayam, tinanong ni ABS-CBN showbiz reporter MJ Felipe si Vice kung ano ang pakiramdam na siya raw ang missing piece puzzle sa choir film directing journey ni Lana.
Saan ni Vice ganda? Masaya, flattered, nakakatuwa, kasi issue ko yun. Parang problem ko yun sa sarili kong community. Parang I've been struggling to get as much support sa LGBTQ community. There was a time I felt like hindi ako masyadong sinusupport ng community ko. Mas malaki yung support na nakukuha ko outside of the LGBTQ community. Si Junla na yon, sobrang impactful. Kaya sabi ko, ang laki, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-overwhelm, di ba? Kaya naman, isang malaking bagay daw para sa kanya na isa siya sa mga nilook forward na makatrabaho ng isang Junlana. Matatandaang sa isa ring panayam ni MJ kay Vice Ganda noong Enero ay kinumpirma nito na magkakaroon nga sila ni Lana ng pelikula. Ang naturang pelikula ay pinamagatang And the Breadwinner Is na kolaborasyon ng Star Cinema at ng The Idea First. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.